Nilingon din ni Wade si Liam. Agad nagmarcha si Liam palapit sa akin at hinila ang braso ko palayo kay Wade. "What are you doing, Rina?" Natataranta niyang tanong sa akin. Malakas ang tigidig ng puso ko habang tinitignan siyang naghahabol ng hininga. "Liam, bitawan mo si Rina." Tumayo si Wade at inilagay ang kanyang kamay sa mga bulsa. "Sino ka para utusan ako, Wade?" Matabang na baling ni Liam kay Wade. Pumiglas ako sa pagkakahawak ni Liam sa braso ko. Pinitawan niya rin ito pero baka sa mukha niya ang disappointment. "Si Wade ang boyfriend ko." Pag-amin ko sa kanya. Unti-unting napaawang ang bibig niya. Pabalik-balik ang tingin niya kay Wade at sa akin. Para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Parang imposible. "No, that's not true." Umiling si Liam. Nakita kong namuo ang mga luha sa mga mata niya. Unti-unti kong nakita ang frustration sa kanyang mukha. Lumiwanag din ito at mukhang marami siyang napagtanto sa sinabi ko. "No, no." Anya sa kanyang sarili. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa seryoso ding nakamasid na si Wade. "No, Rina." Pabiglang sigaw ni Liam nang umamba akong hahakbang na. Hinila niya ulit ang braso ko. Malakas. Sa sobrang lakas nito, ay hindi ko na napigilan ang pagbalik kay Liam. Inilapit niya ang mukha niya sa akin at hinalikan niya agad ako. Nanlaki ang mga mata ko nang nakitang nakapikit siya at hinahalikan na ako. Itinola ko siya pero hindi iyon ang dahilan kung bakit napaatras siya. "Your kiss won't make her still, Liam." Sinuntok ulit ni Wade ang pulang pisngi ni Liam. Nakahawak si Liam sa isang mesa kaya hindi siya tuluyang natumba. Nakita ko ang panlilisik ng kanyang mga mata habang tinitingnan si Wade na umaamba ng isa pang suntok. "Wade, tama na." Sabay hawak ko sa braso ni Wade. Huminahon ang nakakuyom na kamao ni Wade. Hinawakan ko ito at ipinulupot ang mga daliri ko sa kanyang mga daliri. Napansin ko rin ang mabilis niyang hininga. Hinubad niya ang unang 2 butunis sa kanyang damit bago nagpahila sa akin palayo kay Liam. "And you don't kiss my girl." Anya. "Wade, she's not your girl." Galit na sinabi ni Liam habang inaayos ang sarili at iniinda ang pasa sa mukha. Naramdaman ko ang pagkuyom ulit ng kamao ni Wade kahit nakapulupot iyon sa kamay ko. "Kami ang magkasama sa France. Kami lang. Ako yung iginuguhit niya. Ako yung sinasabihan niya ng I love you. At nagpapahalik siya sa akin. Now tell me, Wade, is she really your girl?" Ipinilig ni Liam ang ulo niya. Ramdam na ramdam ko ang pagkamuhi niya kaya nagagawa niyang inisin si Wade para makaganti. "Ano, Liam? Yan ba ang gusto mo? Magyayabangan tayo kung anong mga nagawa niyong dalawa?" He clenched his jaw. "Gusto mo ba talagang marinig kung anong mga nagawa naming dalawa?" Kinagat ko ang labi ko at hinila si Wade na unti-unti nang humahakbang kay Liam. Nakita kong mas lalong nagalit si Liam sa sinabi ni Wade. "Rina, hindi kayo bagay." Sigaw ni Liam at pinasadahan niya ng palad ang buhok niya. Tanda na umaapaw na siya sa frustration. He's just a rockstar. You're an Elizalde. For God's sake." Namutla ako sa sinabi ni Liam. Iyan mismo ang rason kung bakit nagkasira-sira kami ni Wade noon. Masyado kong itinuon ang pansin ko sa estado ng aming buhay. Iniisip kong tama si Rosen. Maaring ginamit lang ako ni Wade. Tanga ako noon. Oo, pero hindi ko kayang magpakatanga ng 2 pieces sa paulit-ulit na pagkakamali. Hindi yan ang sukatan, Liam. Walang sukatan sa pag-ibig. Kung mahal mo,
Mahal mo, wala nang tanong-tanong. Humakbang si Wade papunta kay Liam. Hinila ko ulit siya. Liam, stop it! Putol ko kay Wade. Walang magdidikta sa akin kung sino ang mamahalin ko. Hindi ikaw, hindi ang pamilya ko, hindi ang pagkatao ko. Ako ang magdidesisyon, yung puso ko ang masusunod. Nanginig ang pusis ko. Umiling si Liam. This is wrong, Rina. So wrong. Naglahad siya ng kamay sa akin. I'll give you a chance, Rina. Pumili ka ngayon bago pa mahuli ang lahat. Napailing na rin ako sa alok niya. Rina, pumili ka. Humakbang si Liam palapit sa amin ni Wade. Hinila ko si Wade sa tagiliran ko. Nakita kong kumukuyom ang panga niya sa galit. Para siyang naghihintay lang nakalagan ko ang kamay niya para malapan niya na si Liam sa sobrang galit niya. Pili, Rina. Balik ni Liam. Walang tanong, Liam. It will always be Wade. Malamig kong sinabi. Nakita kong namuo ang luha sa mga mata niya. Humakbang siya palapit sa akin. Rina, let's go. Inilapit niya ang nakalahad niyang kamay sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi na napigilan ni Wade ang panggigigil. Tumapo na ang kaliwang kamao niya sa lahabi ni Liam. Pili ka, Liam. Distansya o ambulansya. Sigaw ni Wade sa napaatras na si Liam. Napamura si Liam sa suntok ni Wade. You'll pay for this, Wade. Sigaw ni Liam bago lumabas sa dressing room. Buong araw akong tulala sa nangyari. Pabalik-balik kong inispa at ni-review ang mga nangyari. Masyado kami naging harsh ni Wade kay Liam. Kaibigan ko si Liam, kaya nasasaktan din ako para sa kanya. Sinisisi ko ang sarili ko kasi hinayaan kong maging malapit kaming dalawa. Tama ka, Wade. Masyado akong naging mahina. Nasabi ko rin sa kanya ang iniisip ko. Dapat noon ko pa sinabi sa kanya. Hindi ko naman kasi alam na mangyayari ito. Narinig ko sa kabilang linya ang mabigat na puntong hininga ni Wade. It's okay, Rina. I can move the door. I don't want to leave you here with this prob. Wade. Pagpuputol ko sa kanya. Napaupo ako sa kama ko. You can't move the door. Please, ipagpatuloy mo na yan. It's just Liam. We're friends. Pagbalik mo dito, magiging maayos din kami. Natahimik siya. It's okay, Wade. Ewan ko, Rina. Wade, gaya ng sabi ko, magpapakatatag ako. Hindi na ako mamamanipula ng pamilya ko. Okay na si Rosen. At kaya ko nang magsalita para sa sarili ko. This is my battle. Ako yung dahilan kung bakit nagka-problema tayo ng ganito. Kaya bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan sa'yo na kaya kong lagpasan ito. Mabigat ulit na buntong hininga ang isinalubong niya sa akin. Alright, Rina, but I want you to call me all the time. Napangiti ako sa sinabi niya. Mamimiss ko siya ng sobra, kaya palagi talaga akong tatawag. Hindi ko naman kayang tumawag sa kanya ng all the time kasi alam kong busy siya. 2.5 linggo lang naman siyang mawawala. Kaya ko naman siguro iyon. Hindi ko siya inihatid sa airport. Anyay, pag makita niya raw ako doon, baka umatras siya. Hindi niya raw magagawang humakbang papasok sa aeroplano pag nakikita akong nasa lupa pa lang at tinitingala siya. Mabuti. Kasi kahit nasa bahay lang ako, ay sumisikip na ang dibdib ko. Oo nga, pero talagang ganoon ang nararamdaman ko. Sinanay na kasi ako nung masyadong parati siyang nariyan. Rina, na-feature yung gawa mo sa Fashion TV at may kilalang designer ang pumuri sa'yo. Natatarantang sabi ni Kira sa akin habang ipinapakita yung video sa cellphone niya. Panandali ang napawi ang lungkot sa pagkawala ni Wade dahil sa sinabi ni Kira. Miss Elizalde,
gustong i-feature ng isang magazine yung designs mo. Sabi ng isang sekretary sa Fashion Week. Talaga? O sige, ano? Nataranta rin ako habang hinahalongkat ko ang bag ko. Pakibigay na lang yung calling card ko para diretso na. Wala ka bang sekretary, Rina? Tanong ni Kira. Umiling ako. You should get one. Nagbo-boom na ang karir mo. Hindi pwedeng wala kang sekretary. Nawindang ako sa ulong 3 araw na nawala si Wade. Tuwing tumatawag siya, marami akong kwento at ginagawa. Mabuti ka pa. Nakikita mo ang sarili mo. Ako, hindi kita nakikita. Humalakak siya. Wade, ano? Gumunot ang noo ko sa sinabi niya. He chuckled again. Napapaos ang boses niya. Bunga siguro ng rehearsal at antok. Sayang wala ako dyan para i-celebrate yung mga tagumpay mo. Di bali, pagbalik ko, what celebrate? Nanliit ang mga mata ko. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin kahit hindi niya iyon tinutukoy. Celebrate, yung ginagawa natin tuwing masaya tayo at minsan tuwing nag-aaway. Lumambing ang boses niya nang sinabi iyon. Uminit ang pisngi ko. I miss you, Wade. I miss you, Tori na. Narinig ko ang paghila niya sa kanyang kumot. Tomats, baka mapanaginipan kita nito. Tumawa ako. Okay lang naman, pero pwedeng hindi masyadong mahalay na panaginip. Bakit naman hindi? Angal niya. Siyempre, ba't kaya yon? Sabi ko. Willing akong maging badrina, basta para sa'yo. Napangisi ako. Bulero talaga itong si Wade. Sarap purutin ng singit. Hay, nakakamiss. Halos 2 linggo na tawagan lang ang ginagawa naming dalawa. 3 beses lang kaming nagkita gamit ang isang app sa cellphone. Masyado kasing busy. Iba pa yung oras nila doon nila dito sa Pilipinas. Tapos na yung concert nila sa New York. Ang alam ko na sa LA naman sila ngayon. Siya pa yung gumigising sa kalagitnaan ng tulog para lang tumawag sa free time ko. Masyado akong naging busy sa mga magazine na nag-feature sa akin. At mamayang hapon, i-feature ako sa isang talk show. Nawindang ako nang nalaman kong may offer na ganito para sa akin. Sa sobrang saya ko halos ipauwi ko na si Wade dito para makapag-celebrate kami. Ang mokong ay willing ding umuwi. Pero syempre, di ako pumayag. Baka magbayad lang siya ng mahal sa manager niya pag di niya sinipot yung concert. Sinasabi ni Sean Melendez na remarkable daw yung mga gown mo. Your designs are unique and contemporary. Tumango-tango ang isang sikat na local host. Nag-guest kasi ako sa isang magazine TV na may sikat na host. Naaasiwa tuloy akong sagutin ang mga tanong niya dahil masyado siyang feeling close sa akin. Siyempre, ganun talaga siguro pag showbiz. Thank you po kay Miss Sean Melendez. Siguro yung tinutukoy niya ay yung mga designs na ipinakita ko sa kanya. Contemporary akong mag-design. Pero syempre, nilalagyan ko ng classic touch since yun ang natutunan ko sa fashion design school. The design will last if it's simple, elegant, and classic. Tuliro ako sa taping. Ang daming cuts at hindi ako marunong humarap sa kamera ng diretso. Tuwing nagsasalita ako, nakapirmi ang tingin ko sa host na patango-tango lang. Sino ang inspiration mo sa designs na ginagawa mo? Tanong ng host. Marami. Madalas na i-impluwensyahan talaga ako sa mga mentors ko noon sa France at pati na rin sa mga idol ko. Balenciaga McQueen at iba pa. Ngumiti ako sa kamera. Maswerte ka at nagustuhan ng mga artista ang mga gawa mo. Gusto ko rin tuloy magpa-design.
Word na tumawa ang host. Nagngising aso na lang ako. Awkward. Ilala ang mga magulang mo as bigating mga businessman. Tingin mo ba maiimpluwensyahan nila ang pagsikat mo? Tumaas ang kilay ng host. Natigilan ako sa tanong niya. Bakit wala ito sa nireview kong mga tanong kanina? Hindi naman. Hindi naman nakikialam yung mga magulang ko sa karir ko. They're busy with our business. Tumango siya. Well, siguro nakatulong din talaga ang pagpapadesign ni Miss Sean Melindi sa'yo. Tsaka yung boyfriend niyang vocalist ng Going South, na si With Rivas, right? What? Ngumisi na lang ako. Ayokong magbigay ng masamang ekspresyon sa kanila. Ayoko sanang magsalita, pero tumaas ang kilay niya at nakikita ko na ang pagkakainis ng staff sa likod ng kamera. Sagot? May narinig akong sumigaw sa mga staff. Pwede rin. Madali kong sagot. Tumango ang host. Lastly, tumungo siya sa kanyang iPad. Nakapanayam po si With Rivas. Natigil siya sa pagsasalita kasi nalunod ang boses niya sa ingay at iyon ng mga audience. Tumawa ang host at umiling. He described your design as... Pinindot niya ang kanyang iPad at nakita kong nanlalaki ang mga mata niya habang binabasa ito sa nakakagulat na tono. Nakaka-obsess. Ang galing-galing niyang gumawa ng designs. Unique, tsaka simple. Kung pwede ko lang pakasalan yung designs niya, pinakasalan ko na. Tumawa ang host. Nakakaloka naman itong message ni With Rivas. Uminit ang pisngi ko sa sinabi ng host. With freaking Rivas, why the hell would you see that?